Coach Eddie? Dito lang sa park, gawa ng si Julia kasi ay namimiss mag-park dito sa malapit sa school niya, di ba Oo. malayo na. Oo. Yan, Yun nga, yung isang ano natin dito, isang pagtutuunan natin ng pansin, ay itong ano rin, itong ating Bit1 wallet. No? Dahil nga yung Bit1 wallet, dahil nga na-explore ko na siya, ay nakagandang mag-ano. Halimbawa, mag-invest. may mga income tayo sa tag at wala pa tayong balak galawin. Maganda mag-secure po dyan sa ano, kasi tatlo po yung verification niya dyan. Tatlo yung kanyang tawag nito para security. Tatlo yung security verification kung kaya hindi basta-basta mapapasok yung ating Bit1. At saka yung kailangan din pag-aralan nila yan sa yung Bit1 wallet kasi ililink din dyan yung ating debit card by next month, di ba? O, 27 na ngayon, 28 na bukas. So by March, di ba, ilalunch na rin yung ating crypto card. Kaya kailangan ay mapamiliarize nila yan, yung Bit1. Kasi kagaya din yan ng Wirex, di ba? Yung Wirex may card din yon. So, instead na tayo ay mag-withdraw pa to other wallet, kasi nga maganda na gamitin natin ang Bit1 at saka ng ilalabas na card, gawa ng 60% po ng gas transactions o yung kikitain po ng Bit1 at ng card ay mapupunta uli sa network. Kaya panibagong ano na naman po yun, pag-i-income natin. Ano? Bukod sa makukuha na natin profit sharing sa kalot commission every Monday, ay madadagdag pa uli doon. At siguradong ano yung kasi sir, siguradong maraming gagamit noon dahil nga may sariling card. Diba yung iba nga sa nahihirapan nga dahil wala silang card. Gusto rin nilang matry mag-withdraw sa ATM machine, di ba? Kaso nga, ay walang mga card. Hindi naman Wirex kasi, although okay ang Wirex, dahil yun yung ginagamit sa pag-withdraw sa tag market na madalas, dahil na-withdraw yung income from USDT, tinatransfer ko sa Wirex, tapos from Wirex, kino-convert ko na po yan ng euro. At pag nasa euro na, tinatransfer ko sa card. Kaya nakaka-withdraw ako sa ATM machine, tapos yan na rin yung ginagamit ko sa mga pamamalengke, kung ano yung mga bibiling ko, ng mga kailangan sa bahay, ganon. Maganda. Pero wala tayong kinikita doon. Wala tayong kinikita doon sa Wirex. Ano? Napupunta lang sa kanila yung mga gas transactions na walang balik sa atin. Samantalang ito, pag gagamitin natin itong ating Bit1, crypto wallet, tsaka yung lalabas na card. Ano na nga ba pangalan ng card natin, sir? Nalimutan ko na. Bix. Yung Bix. Pag lumabas na po yun po yung siguro sir, yun yung pagtutunan natin ituro din para lahat magkaroon ng card. Tama? Para matry nila. Kasi yung card na yon, ang alam ko yun ay operational siya sa 179 countries. Di ba kagaya ng crypto wallet? Di ba meron yung presentation sa crypto wallet natin na pwedeng gamitin ng crypto wallet itong Bit1 sa 179 countries. So I believe na ganun din po yung card. Marami po yan, almost all over. Hindi natin bumibigyan kayo. Halimbawa si Ma'am Gloria na sa Australia, gusto niya mag-withdraw sa ATM machine. Siyempre, Australian dollar po yung lalabas sa ATM machine. Ganun siya agad. Kagaya din po ng Wirex. Kaya, yun po, yan yung isang, yan po yung explore natin. Unang gagawin niyo po dyan, mag-KYC kayo. May KYC din po yan pero madali lang din. Kaya din po ng KYC sa tag. Hindi naman mahirap. Tapos, yun nga, gagawin nyo na yung pre-verification method niya. Una, i-verify po yung email. Pangalawa, yung cellphone. Kaya importante po yung cellphone number na gagamitin ninyo. At yung Google Authenticator. Ginagawa nyo po yung tatlong yon. Pag mag-withdraw po kayo, bibigyan naman po tayo ng 85 seconds. Yan po ay mahigit ang 1 minuto po yan para
maano natin, ma-verify natin doon sa email, sa phone, at saka doon sa authenticator. Yan, mabilis na lang po kasi nagpa-pop up naman po yan sa cellphone natin, yung mga dumarating na OTP. Yun, kaya, ayan. So ito, pag-aaralan pa natin itong VIX kasi wala pang eksaktong explanation yan at saka hindi pa natin natatry kasi. Pero yun nga, yung sa crypto card ay sa crypto wallet, nakapag-withdraw na kasi ako doon galing sa tag. Tapos dinampas ko rin papunta sa ibang wallet. At yun nga yung sinasabi ko sa inyo, tatlo yung security niya bago ma-withdraw. Kaya kung halimbawa, kumikita na tayo ng malaki sa card at gusto nating mag-stock muna dyan sa crypto wallet na yan, kung gusto nating mag-convert to other crypto kagaya ng XRP, pwede nyong imbakan yan, yung crypto wallet na yan ng mga crypto. Tapos anytime na kailangan nyo, ilipat lang niyo sa VIX card, di makakapag-withdraw kayo anytime. Yun lang sir, ang may dadagdag ko sa'yo kasi medyo pinap-out ako gawa ng meron akong nagbabadyang itong lalamunan ko ay kasi. Yan sir, ayan, paliwanag mo ng konti yan sir para mas may kasi ikaw na yung nagpapakita eh. Sige. Ito yung binabanggit ni Coach Eddie, no? Itong ating VIX debit card, no? So, Recording in progress. Kung kukuha tayo ng VIX debit card, no? Merong 179 countries worldwide, no? Kung gusto natin virtual card lang, so hindi siya physical, nandoon siya sa cellphone mo, babayaran mo 9.99. Yun na yun, wala ka nang babayarang iba. Pag plastic card, ang gusto mo, $100, no, ang babayaran mo. Isi-ship yan sa'yo, no? Ipapadala yan sa'yo, no? Pag metal card, 250. Pag gold card, 25,000. Ito lang yung question ko dito. Ito bang mga ito, halimbawa yung $100 na yan, papasok ba yung iba dito sa ating parang balance? Yun lang ang hindi ako sure. No? Ngayon, may nag-question sa akin, Sir, magbabayad daw ng 9.99 per month. Hindi po, hindi po compulsory. Optional po yon. Ibig sabihin, ang sabi dito, 9.99 per month, optional monthly subscription. Kung magsasubscribe ka, no, para makakuha ka na, halimbawa, frequent flyer ka, 9.99 every month, okay to. Kasi bakit? Anong magagamit mo? Air miles, concierge services, no, airport lounge, car rental, VIP event invitation up to 3% reward. So, ibig sabihin, nagbabayad ka ng 9.99, optional yan. Kung hindi ka naman gumagamit ng mga ito, kahit hindi ka magbayad ng 9.99, bayaran mo lang kung ang gusto mo, virtual card lang, 9.99 lang yan. Wala na. Okay na yon. Ang kagandahan dito, no? Pakita ko lang po sa inyo, no? Yung debit card mo, parang Wirex, sinabi nga ni Coach Eddie, no? Yung mga kinikita mo, itatransfer mo ngayon dito sa debit card mo. Okay? So, magkakaroon ka ng sarili mong app. Smart way to manage your debit card. So, meron kang app din sa loob ng debit card mo, no? Nandoon yung pera mo. I-convert mo ngayon yung pera mo. Kunwari, tinransfer ko halimbawa yung kinita ko dito sa Stratify. Tinransfer ko halimbawa dito sa VIX. Yung kinita ko dun sa Bit1. Tinransfer ko dito sa VIX card ko, no, sa app na to. Anong mangyayari? USDT yon. Ngayon, pagka nasa Pilipinas ako, example, papalitan ko siya ng Philippine Peso. Ngayon, makakapag-withdraw na ako ng Philippine Peso. Kung nasa Italy ako, example, yung USDT ko, papalitan ko ng Euro, makakapag-withdraw ko ng Euro. Yung USDT mo, nasa Amerika ka, papalitan mo ng US dollar, makapag-withdraw ka ng US dollar. Yun ang kagandahan ng merong kang ganito, VIX app. March na po yan, minamadali nila yan. Ang sabi dito, key features, Apple Pay and Google Pay ready. No? So, ibig sabihin, i-download yung VIX na yan. No?
no spending limit, spend $1 or 1 million. So wala siyang limit. So kung gamitin mo siya ng gamitin, pambili mo siya, pang shopping mo siya, wala siya, ang limit niya 1 million. An easy way to store your crypto asset. So pwede mong ilagay yung mga USDT mo, binanggit ko na sa inyo kanina. Spend your crypto in a real world. Near instant load times, no load fee. So walang bayad yung paglo-load mo. So di ba pag nagta-transfer ho kayo ng pera, minsan merong gas fee, no? Pero ang kagandahan po sa BIX natin at saka Bit1, kung nanggagaling yung Bit1 mo, halimbawa, no, ita-transfer mo sa BIX, wala siyang bayad, no? Use it as a wallet, manage your card, swap crypto, everything happens in one app. So isuswap mo lahat ng crypto mo into fiat money. Kung anong currency meron ka, kung nasaan kang bansa. Kung nasa Pilipinas ka, palitan mo ng peso. Tapos withdrawin mo. Yan ang kagandahan nito. No? So, pinapakita lang, ito yung itsura niya, no? Okay? Wallet cash, wallet asset, asset details, transfer, external, deposit, meron din siya, no? Ayan. BIX card, ayan yung card mo, itatap mo lang yung card mo, no? Pag magwi-withdraw ka, itatap mo lang siya. No, papascan mo, 'di ba? Sa atin sa Pilipinas, uso na yung QR code, magbabayad ka sa McDonald's, QR code na lang. Ito ang pambabayad mo po pwede, no? O kaya sa SM, pag magbabayad ka, ini-scan na nila yung card mo. Pwede, no? Diretso na 'yon pambabayad mo. Yun ang maganda. So, abangan natin, no? O, swap. Nakita nyo po, swap. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, makikita nyo po dito pag pumasok po kayo sa inyong Stratify. Ito po, USDC yan. USDC, swap to Bitcoin. Pwede po yan. USDC, swap to Philippine peso, fiat money, pwede nyo pong gawin yan. Ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina. No? So, ganda nito pag lumabas ito. BIX debit card, seamless, secure, smart. BIX debit card, the future of payments in your hand. Oh. Diba? Ang ganda. So, yun. Yun lang. At be excited always. No? Ang ganda nito. Kung nasa Canada ka, si Ate Eva nasa Canada, meron kang sarili mong virtual card, yan ang gagamitin mo pang shopping. Isuswap mo lang yung kinita mo from USDT, isuswap mo siya ng Canadian dollar, pag magsha-shopping ka, scan nyo to, yun na. Kung gusto mo naman ng physical card, pwede rin. Kung hindi kayo sanay ng virtual na card, 250 po yun. Meron ka ng sarili mong card. Diba? Ang ganda nun. O ngayon, hindi mo na sasabihin, kunyari, Coach Anton, paano ko makukuha yung pera ko? Ayan na, hawak mo. Swap, tuturuan na lang kita paano mag-swap, no, Ate Eva? Hawak mo na eh. Yeah, swap mo. Ganito pag-swap. Pag marunong ka na, sarili mo na. Oy, meron akong 500 dito, swap ko nga ng Canadian dollar. Bibili ako ng ganito. Dali. No? So, kaya ako excited din ako dito kasi yun sa katulad nung iba na hindi nila alam kung paano nila mawi-withdraw yung pera nila. Sa card na yan, mawi-withdraw mo na yung pera mo. Kasi isi-ship yan sa'yo, ipapadala yan sa address mo. Kung anong address ang nilagay mo. That's how beauty yung ating BIX ngayon, yung tag market natin. Ganun kaganda. Seamless. Diba na? Pinadali na para sa atin. No? Pinadali lahat. No? Yung kagandahan, pag ginagamit pa natin, lahat ng income na yan, babalik sa community. Yun pa yung maganda. So talagang sinalo talaga ng tag market. Kasi sabi ko nga sa inyo, 5 million yung pinamimigay nila linggo-linggo.